Magandang umaga, Senator Noynoy. Nagpulong-pulong po ngayon ng tinatawag naming local government champions at karaniwan po kami yung ini-interview sa Kongreso. Sa pagkakataon pong ito, ikaw naman yung aming i-interviewin. Kaya ang una pong katanungan, ano ba dadagdagan yung kakayahan ng mga pamahalang lokal? Ano ba dadagdagan yung kapangyarihan ng pamahalang lokal? Pangatlo, ano yung mga sukat para magkaroon siya ng pananagutan doon sa dagdag ng kapangyarihan? Number one, ang paniwala ko, yung local government unit, dyan ho na nababatay kung maayos yung gobyerno o hindi. Ano ba ibig sabihin nun? Kayo, pag meron disaster, kayo. Pag meron yung health services, lalo yung primary health care, kayo. Pag yung lahat na lang ho ng tungkulin ng national government o ng gobyerno, nakikita sa performance, sa kakulangan kakulangan ng performance ng ating pong local government units. Ngayon, nakikita rin natin na parang ang dami-daming inaata sa inyong mga balikat, pagkatapos nun ay yung suporta para magawa itong mga alituntunin na ito, ay tila nagkukulang. Dito si Governor John, bisita natin nung pati sa kanyang police director, problemang makapili. Sana naayos na yan ngayon. Pero ang punto ho, politiko lang, no? Ang ano ba tema ng aming board sa politika? Kami naniniwala sa demokrasya. Yung demokrasya ho, ay talagang in-define po ng ating ina, ng ating ama, yung people power nga po. At sabi natin ina, people power is basically empowering the people. Sino ba makakaalam ng problema o suliranin na mas hihigit pa kaysa sa mga taong nando sa lugar kung nasan yung suliranin na ito? Ano ho ba ang natutukoy na magandang solusyon do sa problemang yan na susuportahan ng taong bayan nung locality yun, kung hindi yung mga namamahala do sa particular na lugar dyan? Mahirap po yung galing ka sa isang lugar, baka hindi pa nabisita itong kabilang lugar na may problema, nagmamarunong ka pa kung anong pinakamagandang solusyon dyan. So, yung demokrasya po, consultative ang paniwala ko dyan. Yung magandang ideya ko, ihalo natin, maski na doon sa ideya ng aking kalaban sa politika, baka may maganda siya mapupulot ako, meron siya maganda mapupulot mula sa akin, pinagbuo natin yung parehong magandang yon, di hamak na mas maganda kaysa doon sa minungkahin ng isang panig lang. Di ba yun ang bode ng ating po sistema ng demokrasya? So, babalik ko sa inyo, yung number one, papakinggan ko kayo. Alam mo nyo, aminin ko, medyo elevated yung blood pressure natin dito. Ako po ay never naging local government executive. Kayo naman po yung mga expert na marami pandaing. Tapos ako po yung estudyante na naghahanap ng mga solusyon sa inyong pundaing. And in that way, matulungan kayo, natulungan po yung ating mga kababayan na mapakita naman sa kanila kung gaano kaganda ng sistema demokratiko. At mapatibay natin to at maging susi sa pag-asenso nating lahat po. Ngayon, doon sa, kung papasukan natin yung devolution, yung devolution, mag-review muna tayo. Dahil sa amin po, sa Tarlac, nung dinevolve yung mga ospital, tila ang laki ng binaksak sa services ng aming provincial hospital. Wala na kami ginawa kundi yung maghanap ng paraan na mapuno yung kakulangan na nangyari. So lahat po nitong services nga na dapat i-devolve sa inyo, pag-usapan natin at siguro kailangan talaga maibase ito sa tinatawag ng kakayahan at do sa pagkakaroon ng accountability. May dagdag kayong kapangyarihan, siguro naman kailangan rin natin isama yung, di ba, with rights comes certain duties. With more power comes more responsibilities. At yun ang gagawin natin para yung mga magagandang naisagawa. Dito si Mayor Hagedorn, nandito si Jess. Si Jess sa informal settlers problem, talaga isang success story sa kanila. At sa totoo lang, yung talagang complete opposite nung nangyayari sa Kabuuan, na kung saan yung ating pong UDHA, hindi pa na talaga napapatupad hanggang sa ngayon, na napalaki na yung problema, na sana na-solve 1994 pa. Anyway, yung pang-umpisang salita lang to, sinasabi ko sa inyo, handa akong makinig, at dapat nakikinig nga ako. Nagsasalita, kailan nakikinig. Kaya tatapusin ko na muna dito para mas importante yung marinig, yung sentimento nyo at daing nyo. Dahil ako naman po, kung tayo papalarin sa susunod na eleksyon, ang ibig sabihin lang naman po nun ay mas malaki yung dapat pinaglilingkuran. Di ba? Public servant tayo lahat. Habang tumataas ang pwesto, dumadami lang yung dapat natin maging boss na dapat pinapakinggan at sinusunod. So magandang umaga po ulit. Okay. Maraming salamat, Senator Noy. Mr. Senator, if ever elected as President, how will you give full authority to local governments in the utilization of calamity funds?
And how will you effect transparency and coordination in the utilization of local and national funds? Yung sa calamity funds, no. Yung issue ko right now is pag dineclare ng presidente po na such and such an area has undergone a calamity, therefore authorizing the use of the calamity funds, yung latest na calamity natin, ay tila hindi yung maganda yung sistema nangyari. No? Number one, talagang may built-in na delay yung system. No? At sa akin ng personal experience, meron po mga certain localities na nakaangkin ng kalamidad na wala na akong kalamidad nang nangyari doon. No? Yung hindi ko na ho babanggitin, baka mapahiya ko po yun. Pero ang bottom line, chinek ko doon sa particular na lugar, nagganap tayo ng agencies outside of the government framework to verify their claims. And in that particular area, 30 puno ho bumaksak, may isang kawad ng kuryente na tanggal, wala hong taong in danger, wala hong taong hindi lang sa in danger o yung nagkakailangan ng relief o ng rescue. No? Pero nandun, ginagamit yung calamity funds. At pag naubos yun, sorry. So parang may tendency ma-abuse, may tendency rin sa ngayon na delayed yung reaction. So ay mumukay ko dyan, baka dapat i-draw up natin na specific parameters para less na ho yung masasabi nating discretionary on the part of the President. No? Pag X number of the population in danger of having to be evacuated, automatic na dapat. Parang as much as possible, i-automate yung gawin natin automatic yung procedures as opposed to discretionary. Tapos siguro, again, in the atmosphere and spirit of cooperation and consultation, kayo nag-ooperate, no? Kayo yung, galing kami ng Pateros for instance, no? Sa Pateros may tubig pa ho nung dinalaw namin hanggang tuhod yung mga lugar na pinuntahan namin. At sa kanila ho, walang assistance na nangyayari. Talagang yung mayor naawa ko na naobligang magatutusin man, limos to sa lahat ng kapitbahay. So, ang dami dapat talagang kailangan gawin ho dyan. Number one, to prevent abuses. Pero more than that, no, to make it more responsive. Yung, siguro, bago ho nito, yung bago nagkaroon ng urgency, tingnan ho niyo yung dating sistema. Nung sekretary po ng DSWD, si Digio Soliman, parating pala yung bagyo, ready na po yung relief. Ready na po yung evacuation centers na may minimize yung hardship sa ating po mga taong bayan. No? Tapos pumunta ho tayo doon sa nangyari sa Kabikulan, medyo matagal-tagal yung response na hinighlight na may convoy papunta doon. Ngayon ho, yung ating national government na po nanghihingi ng relief. Talagang napakabaligtad na nung dapat mangyayari po. No? So, tapos again, ulitin ko lang, lahat naman nito, no, empower, pero at the same time, siguraduhin natin yung accountability. Ako lang, related doon na, Senator Noy. Ako ba, pag halimbawa ikaw naging Pangulo, handa ka bang